At kaugnay nga ng balitang yan, muli nating makakausap si Attorney Dino De Leon, Director ng Human Rights and People Empowerment Center. Magandang hapon po, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, Nidia, at sa lahat ng ating mga manonood at mga nakikinig. Yes, Attorney Dino, hindi tayo natapos sa mga kontrobersya na gagaling sa Senado. Kakatapos yung West Philippine Sea na issue at ngayon may binanggit na naman na napaka-controversial din yung sinabi niya na weak daw ang mga kabataan. Ano po ang reaction niyo dito? Well, talagang hindi naman nakakapagtaka na nanggagaling yan sa isang Robin Padilla, no? Alam mo ito si Robin Padilla, very consistent naman ang ignorance, no? At saka very consistent rin na ang kanyang style ay victim blaming or gaslighting. So for example, parang sa West Philippine Sea na issue, tayo na nga inaatake, para bang kasalanan pa natin? Na medyo nagsasalita tayo laban sa China, di ba? Yung mga naaabuso ng mga babae, ang sabi niya, parang kasalanan nila kasi ayaw nila pagbigyan yung mga asawa nilang may sexual rights over them. Ngayon naman, nakikita na natin, biktima ang mga kabataan sa kahinaan ng suporta sa kanila, no? Tsaka yung mga lack of institutional mechanisms to actually let them cope with the different challenges that they are facing right now, para bang kasalanan pa ng mga kabataan na mahina sila at crybaby sila, no? So, consistent naman talaga yung ganitong line of reasoning ni Robin Padilla na victim blaming at saka pangalawa, hindi lang siya victim blaming, kumbaga gaslighting. Having said that, it reeks of ignorance, no? Kasi the mere fact na magkakaiba yung reaksyon ng henerasyon niya. Ang sabi niya, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung datos na hindi nagsasuffer ng depression yung kanyang henerasyon, no? Wala pa namang datos na ganun, no? So just because the data is not available doesn't mean that walang depression nung panahon ng kanyang henerasyon, no? Pero again, as I'm saying, ignorance ito Tandaan natin na bawat isang henerasyon may different challenges, may different settings, may different struggles, at para tawagin pa silang crybaby at mahina, I don't think that actually helps, no? And ang purpose supposedly ng in aid of legislation, ng hearing in aid of legislation, is to understand the problem, hindi yung dumagdag pa sa problema, hindi yung dumagdag pa sa mga, I'm sorry to say, medyo ignorantehan na kontribusyon doon sa diskurso, no? So hindi siya nakatulong, bagkus inaggravate niya pa yung ignorance at ignorance siya doon sa diskursong iyon. Kasi alam niyo po, ganun talaga Pagka yung mas nakakatanda sa atin, lagi nilang sinasabi, ako rin mismo nasasabihan, alam mo bakit ganyan ka? Nung panahon naman namin, hindi ba minsan apektado tayo doon? Oo, Bakit diba? masyado na naman kaming ginajudge? Sabi nga, don't blame the kids, di ba? Pero ako bilang magulang, parang may grain of truth rin yung sinasabi ni Senator Robin. Kasi ako may mga batang anak at alam mo naman ngayon, digital natives po sila. Parang kung ang pinanggagalingan niya ay kung ilimit itong mga gadgets na ito, di ba? Or katulad sa Australia na pagbawalan ang social media sa 16 and under, then I agree bilang isang magulang. Pero syempre, it really depends kung definition mo nung depression kasi. Baka yung depression niya, hindi yung clinical depression, di ba? There are different ways of looking at it. Attorney Dino, ano ka bang generation? And ano masasabi mo dyan? Isang millennial, no? Ang sabi ko nga, kung ang pinag-uusapan natin is ano yung magandang mekanismo para harapin yung mental health issues, magandang usapan yan. Pero kung ang usapan mahina ba sila, crybabies ba sila, name tagging, name calling a particular generation, then that is what I call an unhealthy discourse. 'Di ba? Kailangan kasi ayusin natin yung diskurso para makahanapan natin ng solusyon. Kasi kung napopollute yung diskurso ng name calling at saka ng mga unnecessary remarks, hindi tayo makakahanap ng solusyon. So kung usapan natin diyan, Ninya, kailangan bang bawasan yung gadget? Yun, magandang diskurso yun, magandang usapan yun, at naniniwala ako, tama ka to a certain
extent, kaya kong suportahan yan, no? Kasi nga, yan na rin yung ginawa at very effective daw doon sa jurisdiction ng Australia. So yung mga ganyang panukala, okay sa akin. Alam mo, naalala ko, ang sabi nga sa amin nung dati yung mga millennials, di ba? Ang sabi, we cannot stick with one job. Dati raw, para makadali namin mag-resign. Entitled Dapat daw meron- ang millennial. Oo, entitled Oo. daw. Nagkaroon na rin ng mga workshop yung mga boomers about the behavior of millennials kasi hindi raw nila maintindihan kung bakit daw ang dali-dali naming magsawa at ang dali-dali naming umalis sa isang trabaho. Oo. And then, only to find out, nung dumating yung Gen Z, parang na-appreciate kami biglang mga millennials. Ganun nga eh. Kaya nga eh. Pero ano sa akin, Oo eh. O, tsaka Oo, yung YOLO, mga- di ba? You only live once. Oo. Meron kayong ganyan Yung, eh. yung YOLO. YOLO. Pero attorney, well, hindi rin naman natin masabi may kilala din ako na parehas kong age or generation. Ano ba tayo? 30 plus. Nakakahiya 30 plus. 30 plus 20. Gen 30 X ba? plus 20. Biro lang. Pero may kakilala ako na halos kasing age ko at gumawa pa siya ng parang vlog na dumaan din siya sa depression. I mean, hindi pwedeng sabihin na sa Hindi ka rin generation lang na Ay, to eh. oo. Oo eh. Talagang kahit noon, kumbaga hindi dapat kumbaga invalidate yung mga nararamdaman ng mga kabataan. Across the generations, di ba, Jack? Ang dami-dami kahit sa henerasyon naman nila ng mga unfortunately, di ba, nagpakamatay ng mga matanyag na artista. Napakarami yan sa henerasyon nila. So hindi mo talaga pwedeng masabi at ma-generalize. Walang datos na nagsasabi na hindi nag-suffer yung generation nila ng depression. Alam mo, kung meron naman tayong meron namang magbabind across generations. Tama, di ba? May magkakaiba yung mga henerasyon eh. Pero ang magbabind sa atin is meron rin talaga tayong pinagdaanan at pinagdadaanan. At just because iba ang pinagdaanan ng mga henerasyon doesn't mean na ang solusyon is i-name call sila na weak, di ba? At saka mga crybabies. Ang dapat yata is alam mo may pinagdadaanan sila, hanapin natin yung solusyon, di ba? Hindi yung akala mo yung henerasyon lang nila yung magaling. Definitely, kung si Robin Padilla ang representasyon ng kanyang henerasyon, parang hindi ko yata masabi na maging proud yung henerasyon kung siya ang representasyon, di ba? Lalo na kung ganyang klase yung mga kanyang panalita. I'd like to think na all generations have their own sets of challenges and we shouldn't be labeling each generation na weakling, crybaby. Ang mas maganda, intindihin natin kung paano masusolusyonan yung kanilang pinagdadaan. Oo, kasi this generation naman, ako naririnig ko na siguro yung anak ko makikipag-argue sa mga Gen Alpha naman, di ba? Oo. Ibang klase rin sila. Oo, sasabihin nila bakit nagdumaan rin sila sa climate change, mga ganito, di ba? Tapos ito nga, nangyaring pandemic. Oh, di Sila ba? ang nag-suffer dyan, challenging, very challenging din yan. Itong mga nakaraang taon para sa, hindi millennials, Gen Z, Gen Z and Gen Alpha. Gen Z and Gen Alpha. Yung millennials, medyo meron na kaming malay niyan. Doon. Kaya medyo equipped na kami to deal with it. Pero kami rin yung henerasyon na grabe yung fake news. Di ba? So kami yung victim niyan kasi naabutan namin, tandaan mo yung millennials, naabutan namin na wala pang internet. Naabutan namin na cable pa lamang. Naabutan pa natin na may common truth pa tayong lahat, pare-pareho tayo ng pinapanood. Tapos bigla nagkaroon na ng cable, nagkaroon ng Cartoon Network, tapos nagkaroon na ng internet, di ba? So nakita namin pareho yung walang internet at merong internet. At dahil na-invento pa lang yung fake news noon, kami rin yung isa sa pinaka-collateral damage, no? Hindi katulad ng Gen Z na kahit na sabihin mong weakling sila, they are the ones who are capable of of dissecting whether fake yung isang material online or not. Mas magaling sila dyan. And dahil mas bombarded rin sila ng information at such a young age, iba rin yung pinoproseso nilang impormasyon every single day. So wag makumpara ni Robin Padilla na mas malakas sila kasi yung access sila sa information of how big and beautiful the world truly is, or at the same time how big and scary the world truly is, iba yung access ng mga bata ngayon, kaya yung pagproseso nila ng mga impormasyon at such a young age, iba yung pinagdadaanan nila, kaya dapat talaga intindihin rin natin kung saan sila nanggagaling. Oo, kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Oo, di ba? Bawat henerasyon. Kaya mahirap nga, I agree, ayoko rin nang sasabihin ka, ang sakit nun, you are weak. Oo, di ba? Masyadong sweeping yung Oo, nilais niya lahat talaga kayo. di ba? Hindi naman din pwede. Pero dahil sa sinabi niya yan, pinag-uusapan natin ngayon. Oo, di ba? Oo. Well, anyway, sa ibang
pang balita, Attorney Dino. Iba naman, no? Sunod po yung inilalabas muli na pahayag ng China naman laban sa mga mambabatas. Ilan po dyan ay sina Senator Kiko, Senator Risa, at kanina po si Congresswoman Laila De Lima. Ano po ang masasabi naman ninyo dito sa umiinit na tensyon sa mga pahayag ng China at ng mga mambabatas? Well, ako lang evaluate natin bakit ba merong diplomatic presence ang China, ang isang nation or isang state sa iba pang bansa, di ba? Bakit ba may Philippine embassy for example sa China? Bakit ba may American embassy dito? Bakit ba may Chinese embassy dito? Hindi ba dapat ang pinapalakas nun is yung diplomatic relations, di ba? Hindi yung para bang pinagbabaga pa yung init nung relasyon, di ba? Yung kumbaga ako lang, parang napapansin ko sa behavior nitong Chinese embassy, imbes na palakasin yung relationship, lalo pang napapahina, no? Siguro China should also rethink whether they're serious with strengthening diplomatic relations with the Philippines. Kasi para bang ang nangyayari dito sa Chinese embassy, nagiging mga instigador. Nagiging alam mo yung taga susi ng kontrobersiya, di ba? They're already going against the very purpose of why they are here, no? Nagiging counterproductive na yung presence sila. Tsaka ako gusto ko ngang sabihin, and I firm yung panawagan na dapat yata itong mga ito i-summon na ng Department of Foreign Affairs at sabihan na hindi dapat nyo ginaganyan yung mga opisyal dito dahil bisita kayo dito, ha. Oo nga. Bisita kayo sa aming bakuran at you don't have any right, no, para pagalitan yung mga duly elected officials and duly appointed officials ng sovereign nation like the Philippines. Kasi imagine mo na lang kung yung embahada natin yung nag-aaganon sa China, ano kayang gagawin ng China? At meron kaya mga senador na doon, di ba? Mga traidor na senador na kakampihan ng Pilipinas? Hindi naman ganoon eh. Ewan ko, hindi ko maintindihan bakit dito sa ating bansa meron pang mga senador na para bang sila pa yung nagiging mouthpiece ng China dito sa ating bansa, no? So dapat pag-isipan natin mabuti yung mga traidor na yan. Pero yun nga, attorney, may mga panawagan din na sabi palitan na yung Chinese ambassador na si Jing Quan. Kasi sinabi nga katulad ng sinabi nyo ngayon, na sinabi din kanina ni Senator J.V. Harris ito na imbis na maging diplomatic, lalo pa siya nagdadagdag ng, kumbaga, lalo niya pinalalaki yung... Oo, di ba? Lalo niya pinapalaki. Pinapay pa yan. Oo, Parang binubuhusan pa ng kerosene yung apoy. May apoy na nga, di ba dapat yan, i-fire extinguisher mo, binubuhusan pa ng kerosene para bang nagiging, yung, ano ba tawag doon? Yung nagiging... Sulsultan. Sulsul. Yan, nagiging... Sulsultan siya eh. Oo, parang maling-mali Oo yung nga po. yan, no? So dapat pag-isipan na talaga ng China yung yung lalong sumasama yung relasyon eh. These are things that we could avoid kung hindi sulsol, hindi taga susi yung nagiging role nitong Chinese ambassador, no? So sa akin dapat palitan na yan kasi he's ineffective in his role. He's counterproductive. Alright. Sige, nako, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa oras na binigay mo di sa Arangkada Balita. Sir, maraming salamat po. Thank you very much. See you soon.